Ako si John Harrington, 58 taong gulang. May-ari ng isang nangungunang kumpanya sa paggawa ng medikal na kagamitan sa Amerika. Napakarami kong pera para bilhin ang buong ospital, ngunit hinding-hindi ko naisipang gawin iyon dahil ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Iyon, sa hindi bababa, ang palagi kong pinaniniwalaan. Noong umagang iyon, sakay ako ng aking pribadong eroplano, lumilipad mula New York patungong Singapore para sa isang pulong. Maayos ang lahat hanggang sa biglang inanunsyo ng kapitan sa isang nanginginig na boses na may problema ang sistema ng makina at kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas. Pilipinas? Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, tanaw ang kislap ng mga ilaw ng isang hindi pamilyar na lungsod. Narinig ko ang pangalang ito mula sa mga kaibigan kong negosyante na gustong magbakasyon doon, sinasabing may magagandang dalampasigan, masasarap na pagkain at murang spa, ngunit ang medisina, tumawa ako sa isip ko. Ang isang umuunlad na bansa na tulad nito ay tiyak na mayroon lamang mga albularyo at halamang gamot. Walang paraan na maihahambing ito sa mga world-class na ospital sa Amerika. Ang eroplano ay bahagyang umugong bago lumapag. Mahigpit akong kumapit sa upuan, mabilis ang tibok ng puso dahil sa pag-aalala sa oras. Isang mahalagang pulong ang naghihintay sa Singapore. Kung masyado akong matatagal sa Pilipinas, maaaring bumagsak ang bilyon-bilyong halaga ng transaksyon. Bumukas ang pinto ng eroplano at pumasok ang mainit at maalinsangang hangin kasama ang amoy ng bagong patak na ulan na hinaluan ng naglalatag na amoy ng pagkain sa kalye. Napakunot ang noo ko. Hindi ko gusto iyon. Ang boses ng mga opisyal na sumisigaw sa Filipino ay umalingaw-ngaw, na tila magulo, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatahimik sa akin. Isang grupo ng mga kawani ng paliparan ang mabilis na tumakbo papalapit sa amin. Nakaputing barong Tagalog sila, nakangiti, at bumati sa malinaw na Ingles. Welcome po sa NAIA. Handa po kaming magbigay ng buong pusong tulong sa inyo. Isa sa kanila, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay nagpakilala bilang pinuno ng special team para sa emergency landing. Nagsalita siya ng Ingles na may tunay na American accent. Sir, nagtrabaho po ako sa John F. Kennedy Airport sa loob ng 10 taon. Mag-relax lang po kayo, hindi ako makapaniwala. Ang paliparan ba sa Asya na ito ay may koponan na mahusay mag-Ingles? Isang dekuryenteng golf cart ang naghihintay na may label na aking pangalan. Dinala nila ako at ang mga crew sa isang special lane. Natapos ang imigrasyon sa loob ng wala pang 10 minuto. Sa daan, tumingin ako sa paligid. Ang paliparan ay malaki, mas malinis kaysa inaasahan ko. Ang sahig na marmol ay makintab, ang ilaw ay malambot at maaliwalas. Ang mga karatula ay nasa maraming wika, kasama ang Ingles at Chino. Ngunit patuloy pa rin akong nagreklamo sa isip ko. Masyadong maraming tao. Ang amoy ng pagkain ay nagpapagulo. Hindi ito kasing ayos ng mga paliparan sa Amerika. Napansin ng isang kawani ang pagkunot ng noo ko, kaya ngumiti siya at nagsalita. Napapagod po ba kayo, sir? Mayroon po kaming VIP lounge na may libreng massage para sa mga pasaherong na emergency landing. Massage? Tumawa ako sa isip ko. Ito ang Pilipinas, isang bansa ng spa at turismo, hindi para sa seryosong negosyo. Magalang akong tumanggi. Huwag na po. Gusto ko na lang pumunta sa isang kalapit na hotel at lumipad bukas. Ngunit pagkatapos, ang aking puso ay muling tumibok ng mali. Isang matinding kirot sa aking kaliwang dibdib. Naranasan ko na ito noon, sabi ng doktor sa Amerika. Ito ay dahil sa stress at kailangan kong magpahinga. Ngunit wala akong oras. Yumuko ako, kumapit sa handrail ng escalator, at naghabol ng hininga. Sir, ayos lang po ba kayo? Mabilis na tanong ng kawani, na may pag-aalala. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Tinawag ang ambulance na nakaparada hindi kalayuan. Ang malinis na puting ambulance ay nagbukas ng siren ng mahina at mabilis akong dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa daan, ang traffic ay napakabigat, tulad ng isang dagat ng tao. Nagreklamo ako, tingnan mo ang kalsadang ito. Kung inatake ako sa puso rito, walang makatutulong sa akin sa oras. Ngunit ngumiti ang driver ng ambulance at nagsalita. Huwag po kayong mag-alala, sir. Mayroon po kaming special lane para sa emergency. Nagbukas siya ng radio at may sinabing bagay sa Filipino. Agad,
2 police motorcycle ang lumitaw sa harap, naglilinaw ng daan para sa amin. Ang ibang mga sasakyan ay mabilis na tumabi nang walang malakas na busina, ngunangat ang bibig ko. Sa Amerika, kahit ang ambulance ng mayaman ay mas matatagalan pa. Ang amoy ng goma na hinaluan ng amoy ng bagong patak na ulan ay pumasok sa sasakyan. Ramdam ko ang halumigmig sa aking balat, ngunit ang aking puso ay nagsimulang huminahon dahil sa bilis ng tulong. Dumating kami sa ospital wala pang 10 minuto. Ang pangalan ng ospital ay St. Luke's Medical Center, Global City. Ang neon sign ay kumikinang sa modernong, matayog na gusali. Mabilis akong ipinasok sa emergency room. Isang mabait na nurse ang ngumiti, nagsasalita ng matatas na Ingles. "Huwag po kayong mag-alala, sir. Sisiyasatin po namin kayo ng detalyado." Isang doktor ang lumapit, nakasuot ng malinis na puting gown, may hawak na tablet. Nagpakilala siya bilang isang cardiologist. "Ako po si Dr. Emmanuel Manny Reyes. Masakit po ba ang dibdib ninyo? Mag-ECG at X-ray po tayo agad." Tumingin ako sa paligid. Ang emergency room ay malinis. Ang mga kagamitan ay mukhang moderno. Ngunit nagdududa pa rin ako. Mayroon ba silang pinakabagong MRI machine dito o kailangan pa akong ipadala sa Amerika? Ngumiti ang doktor. "Opo, sir. At mas mahusay pa kaysa sa ginagamit sa Amerika dahil ina-update namin bawat taon." Binuksan niya ang tablet, ipinakita ang aking real-time heart graph. "Tingnan po ninyo, sir. Bahagyang irregular po ang tibok ng puso ninyo, pero hindi malubha. Bibigyan po namin kayo ng blood thinner at magpapahinga kayo dito ng isang gabi." Nahiga ako sa malambot na kama. Ramdam ko ang malamig na bedsheet. Ang mahinang amoy ng disinfectant ay naglalatag. Isang nurse ang nagdala ng herbal tea para inumin. "Inumin po ninyo ito, sir. Nakaka-relax po." "Herbal tea na naman?" naisip ko. Ngunit uminom ako at nakadama ng kakaibang ginhawa. Ang sakit ay dahan-dahang nawala. Noong gabing iyon, iniisip ko ang pulong sa Singapore. Maaaring bumagsak ang mahalagang transaksyon, ngunit ang nagpagulo sa akin ay, bakit napakabilis at organisado ng lahat dito? Hindi ba ang Pilipinas ay isang atrasadong bansa tulad ng akala ko? Umaga na. Nagising ako dahil sa tunog ng simbahan na umaalingaw-ngaw mula sa malayo na hinaluan ng huni ng mga ibon. Ang sikat ng araw ay tumama sa bintana ng ospital. Pumasok si Doktor Manny na nakangiti ng malawak. "Ayos na po kayo, sir. Maaari na po kayong lumipad, pero inirerekomenda kong magstay kayo rito ng 2003 araw para sa detalyadong pagsusuri." Umiling ako. Hindi po maaari. May mahalaga akong lakad. Ngunit sa loob-loob ko, nagsimula akong magduda. Baka may higit pa sa Pilipinas kaysa sa alam ko. Hindi ako makapaniwala. Anong kabaliwan ang nangyayari rito? Matapos ang unang gabi sa ospital, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang pribadong silid ay mas maluwag kaysa sa inaasahan ko. Ang kama ay malambot tulad ng isang 5-star hotel. Ang malaking bintana ay nakabukas, tanaw ang luntiang hardin sa ibaba. Ang mga dahon ng puno at damo ay humahaplit sa hangin ng umaga. Ang huni ng mga maya ay pumasok sa silid, hinaluan ng mahinang amoy ng sampagwita na nakalagay sa tabi ng kama. Ang parehong mabait na nurse ay pumasok na may breakfast tray. "Good morning po, sir. May arroz caldo po tayo ngayon, may sariwang gulay, at fresh fruit juice. Nakabubuti po sa puso ninyo." Tiningnan ko ang pagkain sa tray. Malapot na lugaw, mabango, tinitirikan ng toasted garlic at pinutol na scallions, at isang soft-boiled egg. Mukhang simple, ngunit nakakatakam. "Araw-araw po ba kayong nagbibigay ng ganitong pagkain sa ospital?" tanong ko. Nagtataka. Mahina siyang tumawa. "Opo, sir. Idinisenyo po namin ang menu para sa bawat pasyente gamit ang genetic data at blood sugar level ninyo. Maaari po kayong mag-request kung anong lasa ang gusto ninyo." Genetic data? Napakunot ang noo ko. Masyadong high-tech para sa isang ospital sa Pilipinas. Sumubo ako ng arroz caldo. Ang lasa ay balanse, hindi masyadong maalat, hindi masyadong matabang. Ang itlog ay luto ng perpekto. Ang sariwang orange juice ay tamang-tama ang tamis at asim. Naubos ko ang lahat nang hindi ko napapansin. Pumasok si Dr. Manny, may hawak na tablet pa rin. "Nakapahinga po ba kayo ng mabuti, sir? Lumabas na po ang resulta ng blood test. Medyo mataas po ang kolesterol ninyo, pero aayusin po namin ang gamot." Umupo siya sa tabi ng kama, binuksan ang screen, ipinakita ang 3D graph ng puso ko. "Tingnan po ninyo.
Ito po ang modelo ng puso ninyo mula sa MRI kagabi. Ang problema ay may bahagyang bara sa ugat. Gagamit po kami ng balloon para palawakin ang ugat, hindi po kailangan ang malaking operasyon. Nga ako, balloon ang gagamitin? Kaya nilang gawin iyon dito? Napakamahal ng kagamitan na iyon. Ngumiti ang doktor. Siyempre po, mayroon kaming pinakamodernong cardiac laboratory sa Timog Silangang Asya. Ang survival rate po ay higit sa 95%. Nagduda pa rin ako. Gumawa ako ng balloon angioplasty sa New York. Halos $100,000 ang gastos. Magkano ang bayad dito? Mga 20,000 po, sir. Kasama na ang silid at gamotipo, sagot niya ng kalmado. 20,000 po, sir. Kasama na ang silid at gamotipo, sagot niya ng kalmado. 20,000? Muntik na akong masamid sa orange juice. Ganoon ba ito kamura o mababa ang kalidad? Umiling ang doktor. Hindi po. Binabawasan namin ang gastos sa pamamagitan ng pag-ensayo sa mga lokal na doktor at paggamit ng artificial intelligence para sa analysis na nagpapababa ng error at oras. Nakatulala ako, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay mahaba ang pila sa malaking kalsada sa ibaba. Ang mga busina ay umalingaw-ngaw. Ang usok ay naglalatag. Tingnan ninyo ang kalsada, napakagulo. Kung kailangan kong mag-emergency surgery, aabot ba kayo sa oras? Ngumiti muli ang doktor. Mayroon po kaming medical helicopter na nakaparada sa rooftop, sir, at isang network ng mga ambulance na konektado sa mga traffic camera sa buong lungsod. Hindi po kami nalalate ng higit sa 15 minuto. Nagsimula akong makaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili. Lumipad ako para magpagamot sa Cleveland Clinic sa Amerika at ang ambulance pa lang ay 1,000 na. Ngunit dito, ang lahat ay tila napakaayos. Noong hapon, dinala ako ng nurse para sa karagdagang pagsusuri. Ang scan room ay malawak, ang CT scanner ay bagong-bago. Ipinaliwanag ng doktor gamit ang 3D image sa malaking screen. Ito po ang baradong ugat ninyo. Ilalagay po namin ang dissolvable stent sa katawan. Hindi po na kailangan ng second surgery. Tiningnan ko ang ilang kagamitan na mukhang luma, may bahagyang gasgas. Ang mga kagamitan na ito ay mukhang medyo luma. Hindi ba ito ang pinakabagong modelo? Ngumiti ang nurse. Luma, sir, pero gumagana ng maayos. Palagi po kaming nagme-maintain at ang mga doktor po namin ay mas bihasa kaysa sa mga bago. Naalala ko ang mga ospital sa Amerika, bagong-bagong makina, ngunit mabilis magpalit ng doktor. Minsan, parang assembly line ang paggamot. Nagsimula akong makaramdam ng kaibahan. Habang naghihintay ng resulta, naglakad-lakad ako sa hardin ng ospital. Ang malalaking puno ay nagbigay ng lilim. Ang tunog ng agos ng tubig ay umaalingaw-ngaw. May mga kalapati na lumilipad. May ilang pasyente na nagme-meditate sa ilalim ng puno. Ang berdeng dahon ay humahaplit sa hangin. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon, nag-iwan ng mga batik sa damuhan. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang wheelchair, ngumiti sa akin. Taga saan po kayo, sir? Amerika? Sagot ko ng maikli. Tumango siya. Masaya akong nagpapagaling dito. Mabait ang mga doktor at hindi mahal. Nagpagamot ako sa Singapore, 3 beses ang mahal, ngunit pareho lang ang serbisyo. Umupo ako sa tabi niya. Sa tingin ninyo ba, totoo ito? Hindi ba ito puro advertisement lang? Tumawa siya. Tingnan po ninyo. May cancer ako. Pinagaling ako ng doktor dito. Gumamit sila ng pinakabagong gene therapy. Gene therapy? Nag-invest ako sa kumpanya na gumagawa nito sa Amerika, ngunit nasa trial stage pa lang. Halos $1,000,000 ang gastos. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa kalihim ko sa Amerika. Sir, bumagsak na po ang deal sa Singapore. Nag-alok ang kalaban ng mas mababang presyo kaysa sa atin. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit sa puso, ito ay stress. Ang kumpanya ko ay humaharap sa kompetensiya mula sa China na gumagawa ng mas murang kagamitan. Kung matalo ang deal na ito, maaaring bumagsak ang stock. Ibinalik ko ang telepono at nakaupo, nakatingin sa kisame. Ang neon light ay malambot. Ang amoy ng essential oil mula sa diffuser ay nagpaparelax. Pumasok si Dr. Manny. Na-stress po ba kayo sa trabaho, sir? Mayroon po kaming psychologist na makakatulong. Psychologist sa ospital? Tumawa ako sa isip ko, ngunit sumubok ako. Ang psychologist ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang, matatas mag-Ingles. Alam po ba ninyo, sir, ang stress po ay malaking kaaway ng puso.
Magpa-practice po tayo ng meditative breathing, hinaluan ng pagdinig sa tunog ng kalikasan. Nagbukas siya ng sound player, tunog ng ocean wave at huni ng ibon. Umupo ako, pumikit, huminga ng malalim, dahan-dahang huminga. Ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok sa aking baga. Ang tensyon ay dahan-dahang natunaw. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Nanaginip ako ng isang malaking puno, malalim ang ugat, nagkalat ang mga sanga, pinoprotektahan ang lahat sa ilalim ng lilim nito. Kinabukasan, nagising ako na may ginhawa. Ngumiti si Dr. Manny. Tapos na po ang angioplasty. Wala pang isang oras. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, nagtataka pa rin ako. Baka nagkamali ako sa simula. Anong kabaliwan ang nangyayari rito? Ngayon ang araw na ako ay sasailalim sa balloon angioplasty. Ang operating room ay malamig, ang ilaw ay malambot at maaliwalas, hindi masyadong matalas. 2 nurse ang nakangiti, tumulong sa akin na isuot ang surgical gown. Ang mahinang amoy ng disinfectant ay naglalatag, hinaluan ng amoy ng halamang gamot na galing sa air conditioner. "Mag-relax po kayo, sir," sabi ng isang nurse, nang mahina habang ini-inject ang anesthesia sa aking ugat. Nakaramdam ako ng init na lumalabas. Ang gamot ay dahan-dahang umikot, na nagpagaan ng komportable sa aking katawan. Pumasok si Dr. Manny na nakasuot ng mask, kasama ang 4 pang doktor. Nagbatian sila sa Filipino ngunit lumipat sa Ingles nang humarap sa akin. "Magsisimula na po kami, sir. Makakaramdam po kayo ng kaunting hilo ngunit hindi po masakit." Isang malaking screen ang nagpakita ng real-time image ng aking mga ugat. Isang manipis na catheter ang dahan-dahang ipinasok sa aking groin vein. Nakita ko ang balloon na lumalaki, tinutulak ang baradong ugat upang lumawak. Ang dissolvable stent ay inilabas, tumpak na kumapit. Ang lahat ay maayos. Ang mga doktor ay nag-uusap ng mahina sa isang kalmadong tono, hindi nagpapanik tulad ng nakita ko sa Amerika, kung saan ang mga doktor ay nagmamadali dahil sa mahabang pila ng pasyente. "Tapos na po, sir," sabi ni Dr. Manny pagkatapos ng 40 minuto. "Ang ugat po ay bukas na ng 90%. Mabilis po kayong gagaling." Dinala ako pabalik sa silid. Nakaramdam ako ng bahagyang hilo, ngunit hindi masakit. Ang nurse ay nagdala ng mainit na salabat para inumin. "Inumin po ninyo ito, sir. Nakakabuti po sa blood circulation." Ang maanghang na salabat ay kumalat sa aking bibig. Ang amoy ay naglalatag. Ininom ko ang lahat at nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Noong hapon, maaari na akong maglakad. Dinala ako ng nurse para maglakad muli sa hardin. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumagos sa mga dahon. Ang lotus flower sa pond ay namumulaklak, malambot na kulay pink. Ang hangin ay humahaplit ng mahina, nagdadala ng amoy ng bulaklak sa aking ilong. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno. Ang ugat ay malalim na nakalabas sa lupa, nagkalat ang mga sanga, nagbibigay ng lilim. Ang matandang lalaki na kinausap ko kahapon ay naglakad papalapit sa akin. "Kumusta po kayo, sir? Pagkatapos ng operasyon?" "Napakaganda," sagot ko ng tapat. "Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko." Tumango siya. "Hindi po kayo iniiwan ng mga doktor dito, sir." Pagkatapos ng operasyon, mayroon pa ring cardiac rehabilitation program na gumagamit ng exercise machine na ina-adjust sa real-time heart rhythm ninyo. Naalala ko ang mga ospital sa Amerika. Pagkatapos ng operasyon, pinauuwi agad ako at nagpapayo na uminom ng gamot 1 beses sa 1 buwan. Ganon ba sila katagal mag-alaga rito? "Opo, sir, at libre po ito para sa mga pasyente." Naniniwala po kami na ang paggamot ay hindi lang operasyon, kundi pati na rin ang pagpapanumbalik ng mind. Mind? Napakunot ang noo ko. Akala ko, ang medisina ay purong agham, walang kinalaman sa espiritualidad. Noong gabing iyon, dinala ako ng rehabilitation team sa exercise room. Ang silid ay maluwag, maliwanag, ang likas na ilaw ay pumasok ng buo. Ang mga elliptical machine ay konektado sa mga sensor na sumusukat sa pulse. Ang screen ay nagpakita ng aking heart graph ng live. "Dahan-dahan po tayong magsisimula," sabi ng rehab coach, isang maskuladong binata na nakangiti. "Aayusin po namin ang bilis na angkop sa inyo." Dahan-dahan akong naglakad sa makina. Pawis ang lumabas, ngunit hindi masyadong napagod. Ang screen ay nag-alerto ng mahina ng masyadong mataas ang pulse. "Pahinga po, sir. Uminom po muna kayo ng tubig." Sa panahon ng pahinga, nagbukas ang coach ng mahinang musikang Filipino.
Ang tunog ng flute ay matamis, nakaka-relax. Music therapy po, nakakabawas ng stress. Tumawa ako sa isip ko, ngunit nakinig ako ng ilang sandali. Talagang huminahon ang puso ko. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula sa kalabang kumpanya. Nanalo sila sa deal sa Singapore. Bumagsak ang stock ko ng 10%. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na dumating si Doktor. Manny, sa loob ng 5 minuto. Na-stress na naman po kayo. Mag-inject po kami ng relaxant at mag-uusap tayo. Umupo siya sa tabi ng kama. Ganoon po ba kahalaga ang trabaho? Bumuntong hininga ako. Ang kumpanya ko ay gumagawa ng medikal na kagamitan. Kung matatalo kami sa kalaban, baka bumagsak kami. Tumango ang doktor. Alam po ba ninyo, sir, dito, mayroon kaming research center na nakikipagtulungan sa mga foreign company. Gumagawa kami ng murang stent, pero mataas ang kalidad, ine-export sa buong mundo. Lumaki ang mata ko. Talaga? Akala ko, nag-import lang ang Pilipinas. Hindi po, kami po mismo ang nagde-develop gamit ang AI para suriin ang data ng milyong pasyente. Binabawasan ang gastos, ngunit nagpapataas ng efficiency. Nakatulala ako, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay mahaba ang pila sa malaking kalsada sa ibaba. Ang mga busina ay umalingaw-ngaw. Ang usok ay naglalatag. Noong sumunod na umaga, nagpasya akong kanselahin ang aking flight pabalik sa Amerika. Magpapahinga po muna ako rito ng 1 linggo para sa kumpletong paggaling. Ngumiti ang doktor. Maganda po iyan. Ipapakita po namin sa inyo ang healthcare system namin ng mas malalim. Habang naghihintay ng sasakyan, tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mahabang pila ng traffic muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagreklamo. Nagsimula akong makita na sa gitna ng kaguluhan, may isang sistema na tahimik na gumagana. Dinala ako ng ambulance ng ospital sa National Heart Center. Isang modernong, matayog na gusali. Sa loob ay puno ng mga researcher na nakasuot ng lab gown, abala. Sinalubong ako ng pinuno ng center. Welcome po. Nagde-develop po kami ng AI para hulaan ang sakit sa puso ng maaga gamit ang data mula sa mga pasyente sa buong bansa. Dinala niya ako sa isang control room. Isang malaking screen ang nagpakita ng mapa ng Pilipinas. Ang mga pulang tuldok ay kumikislap sa mga high-risk area. Inaalerto po namin ang mga lokal na ospital ng maaga. Nabawasan po ang mortality rate ng 30%. Nganga ako. Sa Amerika, ang ganitong sistema ay nasa trial stage pa lang at napakamahal. Bakit ninyo nagagawa iyan? Tanong ko. Dahil nakasentro po kami sa pasyente, hindi sa profit, sagot niya. Nag-invest po ang gobyerno sa edukasyon ng mga doktor. Nagtitrain po kami ng libu-libong doktor bawat taon. Umalis ako sa center na may halo-halong pakiramdam. Akala ko atrasado ang Pilipinas, ngunit mayroon silang teknolohiya na hindi pa narating ng Amerika. Sa daan pabalik sa ospital, ang traffic ay napakabigat. Ngunit isang ambulance ang nagbukas ng siren at mabilis na tumabi ang lahat ng sasakyan. Ngumiti ako sa isip ko. Ang sistemang mukhang magulo, ngunit may nakatagong kaayusan. Noong gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin ng ospital muli. Ang liwanag ng kandila mula sa maliit na Holy Virgin Shrine ay malambot at maaliwalas. Ang mahinang amoy ng incense ay naglalatag. May ilang pasyente na nagdarasal ng mahina. Pumikit ako, huminga ng malalim. Nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman sa New York. Baka nagkamali ako sa simula. Hindi ako makapaniwala. Matapos kansilahin ang flight, nagsimula akong mag-explore sa ospital ng seryoso. Noong unang araw ng rehabilitation, dinala ako ng mga doktor sa isang maliit na conference room. Sa loob ay isang malaking screen na nagpapakita ng data ng milyong pasyente. Ang mga colorful graph ay umikot tulad ng isang sci-fi movie. Ito po ang AI system namin, paliwanag ni Dr. Manny habang tinatapik ang screen. Sinusuri po nito ang data mula sa wearable heart monitors ng mga pasyente sa buong bansa. Hinuhulaan ang heart attack 72 oras ng maaga. Lumaki ang mata ko. Sa Amerika, ang kumpanya ko ay nagsisimula pa lang ng isang katulad na proyekto, ngunit may mga problema pa rin sa data privacy. Ngumiti siya. Dito po, mayroon kaming mahigpit na batas sa data protection, ngunit pumapayag ang mga pasyente na magbahagi dahil nakikita nila ang benepisyo. Ang resulta po, tumaas ang survival rate ng 40%. Nag-zoom in ang screen sa isang punto sa Manila.
Isang 50 taong gulang na lalaki ang naglalakad pa uwi. Ang pulse graph ay kumirot. Agad na nagpadala ang sistema ng alert sa kalapit na ospital. Umalis ang ambulance sa loob ng 3 minuto. Tingnan po ninyo, turo ng doktor. Kagabi lang po, ang pasyenteng ito ay nabuhay dahil sa AI. Nakatulala ako. Nakaramdam ako ng lamig, kahit na ang hangin sa silid ay mainit at komportable. Ang amoy ng mabangong Filipino coffee mula sa tasa sa mesa ay naglalatag, hinaluan ng amoy ng bagong papel mula sa mga dokumento. Noong hapon, dinala nila ako sa research laboratory. Sa loob ay puno ng mga siyentipiko na nakasuot ng salamin, abala. Ang isang 3D printer ay gumagawa ng maliliit na heart stent mula sa biomaterial. Nami-print po namin ang personalized stent, paliwanag ng pinuno ng lab, isang dalagang babae. Gumagamit po kami ng scan data ng ugat ninyo. Natutunaw po ito sa loob ng katawan sa loob ng 6 na buwan, hindi na kailangan ng second surgery. Kinuha ko ang isang sample stent. Napakanipis, tulad ng sinulid, ngunit matibay. Magkano ang bayad? 1,000 po bawat isa. Ipinapadala rin po sa Europa siya, sagot niya. 1,000 po bawat isa. Ipinapadala rin po sa Europa siya, sagot niya. 1,000? Ang kumpanya ko ay nagbebenta ng 10 beses ang presyo. Nagsimula akong makaramdam ng pagyanig sa aking dibdib hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkagulat. Noong gabing iyon, habang naglalakad sa hardin, nakita ko ang isang grupo ng mga pasyente na nakaupo, nakapalibot sa lotus pond. Ang nurse ay nagtuturo ng light yoga. Ang mga galaw ay mabagal, hinaluan ng malalim na paghinga. Ang tunog ng mga dahon na nagdudulot ay mahina. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng bulaklak sa aking ilong. Sumali po kayo, yaya ng nurse. Ngumiti ako, tumanggi, ngunit nanood mula sa malayo. Isang matandang lalaki ang nakangiti ng malawak habang iniuunat ang kanyang braso pagkatapos ng operasyon sa puso. Ginagawa ko po ito araw-araw. Ngayon, mas malakas ako. Naalala ko ang sarili ko sa Amerika. Pagkatapos ng huling operasyon, pinauwi lang ako ng doktor at nagbigay ng gamot. Walang ganitong rehabilitation program. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko sa Amerika. John, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuuwi? Ang stock ng kumpanya ay bumagsak ng husto. Bumuntong hininga ako. Nagre-recover ako rito. Mas maganda ito kaysa sa inaakala ko. Tumawa siya. Pilipinas? Nababaliw ka na. Ibinalik ko ang telepono at nakaupo, nakatingin sa buwan. Ang huni ng kuliglig ay umalingaw-ngaw mula sa mga bush. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Noong sumunod na araw, dinala ako ni Dr. Manny para bumisita sa Children's Wing. May isang hiwalay na wing ang ospital para sa mga bata na may congenital heart disease. Ang silid ay pinalamutian ng mga maliliwanag na kulay. Ang mga cartoon painting ay nakadikit sa pader. Ang mga bata ay naglalaro ng nakangiti. Libre po naming ginagamot ang mga bata, paliwanag niya. Gumagamit kami ng pondo mula sa foundation at donations. Isang maliit na batang babae ang tumakbo papalapit sa akin. Nag-abot ng isang elephant doll. Lolo, laro tayo. Kinuha ko ang manika. Ramdam ko ang lambot ng tela, ang mahinang amoy ng detergent. Naoperahan ka na ba sa puso? Tumango siya. Napakagaling ng doktor. Ngayon, kaya ko nang tumakbo. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga magulang ng mga bata na nakangiti ng may ginhawa. Walang malungkot na mukha, tulad ng nakita ko sa mga ospital sa Amerika, kung saan ang gastos sa paggamot ng mga bata na may heart defect ay maaaring umabot sa $1,000,000. Bakit libre ang ginagawa ninyo? Tanong ko sa doktor habang pabalik. Dahil ang mga bata po ang kinabukasan. Kung mahirap ang mga magulang, tinutulungan namin para hindi bumagsak ang pamilya, sagot niya. Naalala ko ang sarili kong kumpanya na tumanggi sa murang health insurance dahil natatakot na mabawasan ang profit. Noong hapon, sumali ako sa group therapy session para sa mga pasyente sa puso. Nakaupo kami ng nakapalibot, nagbabahagi ng mga kwento. Ang nurse ay nakikinig ng mabuti, hindi nang huhusga. Isang lalaki ang nagkuwento. Na-stress ako sa trabaho hanggang sa na-heart attack ako. Dito, tinuruan nila akong bumitaw. Tinaas ko ang kamay ko. Nagkuwento tungkol sa aking kumpanya, ang bumagsak na stock, ang pressure. Ang lahat ay nakikinig ng tahimik at pagkatapos ay nagbigay ng mahinang payo. Subukan mong tingnan ng iba, sir. Ang pera ay hindi lahat. Nakaramdam ako ng luha. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumagos sa bintana, mainit na kulay orange.
Noong gabing iyon, bumalik ang sakit, ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi. Ang dibdib ko ay sumikip. Hindi ako makahinga. Agad kong pinindot ang emergency button. Mabilis na dumating ang emergency team sa loob ng 2 minuto. Tumakbo si Dr. Manny sa unahan. Acute heart attack. Magsha-shock tayo. Nahiga ako sa kama. Ramdam ko ang malamig na electrode pad sa aking dibdib. Ang tunog ng makina ay beep beep beep. Ang amoy ng ozone mula sa defibrillator ay naglalatag. Ang boses ng doktor ay malakas. Ang kuryente ay tumama sa aking katawan. Kumirot ako. Ang sakit ay nawala. Nakaligtas, sir. Bumuntong hininga ang doktor. May blood clot. Idi-dissolve namin agad. Nakahiga ako. Naghahabol ng hininga. Nakatingin sa kisame na umiikot. Ang malabong ilaw. Ang mukha ng team ay puno ng pag-aalala. Salamat, bulong ko. Ngumiti ang doktor. Nandito po kami para sa inyo, sir. Noong gabing iyon, iniisip ko ang buhay ko, ang kumpanya, ang pera. Lahat ay tila walang kabuluhan. Halos dumating na ang kamatayan, ngunit iniligtas ako ng lugar na ito ng may bilis at dedikasyon. Kinabukasan, nagising ako. Ang sikat ng araw ay tumama. Ang mga lotus flowers sa pond ay namumulaklak ng buo. Ang amoy ay naglalatag. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Paano ito nangyari? Matapos ang acute heart attack, dinala ako sa ICU. Ang silid ay maluwag, maliwanag. Ang malaking bintana ay nakabukas, tanaw ang maliwanag na kalangitan. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumama sa makintab na sahig na marmol. Ang pulse monitor ay beep 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 ng regular. Ang amoy ng disinfectant ay hinaluan ng amoy ng sariwang bulaklak na pinalitan ng NARS araw-araw. Pumasok si Dr. Manny, may hawak na tasa ng mainit na herbal water. Napakaganda ng paggaling ninyo, sir. Dissolved na po ang blood clot. I-oobserbahan po namin kayo ng 1 o 2 araw. Tumango ako. Ramdam ko ang pagod, ngunit ang puso ko ay kalmado. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko kagabi. Ngumiti siya ng mahinahon. Tungkulin po namin. Pero kailangan ninyong baguhin ang lifestyle ninyo, bawasan ang stress sa trabaho. Naalala ko ang kumpanya ko sa Amerika, ang daan-daang email na naghihintay, ang bumabagsak na stock. Kinuha ko ang telepono, tumawag ang kalihim ko. Sir, nag-emergency board meeting. Gusto po nilang bumalik na kayo para ayusin ito. Bumuntong hininga ako. Sabihin mo sa kanila na nagpapagaling ako. Tumahimik siya sandali. Sa Pilipinas po ba iyan? Bakit hindi po kayo bumalik sa Mayo Clinic? Ibinalik ko ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay nagmamadali sa malaking kalsada. Ang mga busina ay umalingaw-ngaw. Ngunit sa malayo, nakita ko ang mga bubong ng simbahan na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nagdala ang NARS ng almusal. Arroz caldo na may mixed vegetables at sariwang coconut water. Low sodium menu po. Idinisenyo po mula sa genetic data ninyo. Sumubo ako. Ang lasa ay balanse, matamis mula sa likas na gulay. Genetic data na naman. Tumawa siya. Opo, kagabi, kumuha po kami ng dagdag na dugo. Lumabas na mabagal po ang sodium metabolism ninyo, kaya inadjust po namin ang menu. Sa Amerika, ang genetic test ay napakamahal. Dito, kasama sa bill. Noong hapon, dinala ako ng rehab team sa physical therapy room. Ang silid ay nakakabit sa luntiang hardin. Ang mga exercise machine ay nakahanay. Ang screen ay nagpakita ng virtual reality image. VR po ang gagamitin natin ngayon, sabi ng coach habang inilalagay ang goggles sa akin. Maglalakad po kayo sa beach, pero sa totoo, naglalakad kayo sa treadmill. Isinuot ko ang goggles. Nakita ko ang puting buhangin, asul na dagat. Ang mga alon ay humahampas. Ang huni ng mga seagull ay umaalingaw-ngaw. Ang simoy ng dagat ay malamig, kahit na ang hangin sa totoong silid ay galing lang sa fan. Dahan-dahan akong naglakad. Ang paa ko ay tumatapak sa malambot na sahig ng treadmill, ngunit sa goggles, pakiramdam ko ay tumatapak ako sa mainit na buhangin. Inadjust ng AI ang bilis ayon sa aking pulse. Bagalan po, sir. Medyo mataas po ang puso ninyo. Lumipas ang 40 minuto. Tinanggal ko ang goggles. Pawis ako, ngunit hindi masyadong napagod. Nakatutulong ba talaga ito sa paggaling? Tumango ang coach. Opo. Gusto po ito ng mga pasyente dahil masaya at naa-adjust sa totoong katawan, binabawasan ang readmission rate ng 50%. Umupo ako, nagpahinga. Nakita ko ang isang batang lalaki sa katabing silid na kasuot ng parehong goggles, naglalakad sa isang cartoon forest
nakangiti ng malawak. Isang bata na may congenital heart disease. Naalala ko ang anak kong babae sa Amerika na hindi ko kailanman nabigyan ng oras na makipaglaro. Noong gabing iyon, dinala ako ni Dr. Manny para bumisita sa AI Medical Center. Isang hiwalay, modernong gusali. Sa loob ay puno ng mga malamig na server. Ang mga siyentipiko ay nakaupo sa harap ng mga computer. Ito po ang utak ng sistema, turo niya sa malaking screen. Ang AI ay natuto mula sa data ng 5 milyong pasyente, tumutulong na mag-diagnose ng rare disease ng mas tumpak kaysa sa mga doktor ng 20%. Lumitaw ang isang example sa screen na nagpapakita ng X-ray ng baga. Ito po ay isang pasyente na may early stage lung cancer. Nakita po ng AI bago pa magkasintomas. Lumaki ang mata ko. Ang kumpanya ko ay nag-alok ng katulad na sistema sa mga ospital sa Amerika, ngunit masyadong mahal at tinanggihan. Ngumiti siya. Dito po, sinusuportahan kami ng gobyerno. Kami po ang nagde-develop, binabawasan ang gastos ng 90%. Naglakad ako sa paligid. Nakita ko ang mga doktor na nagmi-meeting sa pamamagitan ng video call kasama ang mga doktor sa kanayunan. Ang screen ay hinati sa maraming channel. Nagpapadala po kami ng virtual expert sa buong bansa. Hindi na kailangang ilipat ang pasyente. Ang amoy ng kape mula sa automatic coffee maker ay naglalatag. Ang tunog ng keyboard ay click-click-click ng mahina. Noong gabing iyon, umupo ako sa silid ng mag-isa. Ang stress mula sa kumpanya ay bumalik. Bumagsak muli ang stock ng 5%. Nagbanta ang board na palitan ako ng CEO. Pinindot ko ang nurse call button. Pumasok ang psychologist. Hindi po ba kayo makatulog, sir? Nagkwento ako tungkol sa trabaho. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay binuksan ang sound player. Subukan po ninyong pakinggan ang tunog ng ulan na pumapatak sa kawayan. Nakakatulong po sa pagpapahinga. Ang tunog ng ulan ay nagsimula. Hinaluan ng tunog ng kawayan na humahaplit. Pumikit ako. Ramdam ko ang halumigmig sa hangin, kahit na ang silid ay tuyo dahil sa aircon. Kinabukasan, nagising ako na may ginhawa. Ngumiti si Dr. Manny. Ngayon, dadalhin ko kayo para tingnan ang ibang bahagi ng Philippine healthcare. Dinala ako ng sasakyan sa isang siksikang komunidad sa labas ng lungsod. Ang kalsada ay makipot, mabigat ang traffic, ngunit ang ambulance ay gumalaw dahil ang mga tao ay tumabi. Ang isang maliit, ngunit malinis na community clinic ay nasa loob. Mayroong volunteer doctors na nagbibigay ng libreng check-up at gamot. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid. Mayroon kaming libu-libong klinik na tulad nito sa buong bansa, paliwanag ng doktor. Pinipigilan ang sakit bago lumala. Isang babae ang nagdala ng kanyang maliit na anak. Umuubo po ang anak ko, doktor. Pakitingnan po. Sinuri ng doktor ng detalyado, nagbigay ng gamot at payo. Inumin mo ito sa loob ng 3 araw. Kung hindi gumaling, bumalik ka. Ngumiti ng malawak ang ina. Salamat po, doktor. Wala pong bayad. Nakatulala ako. Sa Amerika, ang isang check-up ay 1,000. Sa daan pabalik, nakita ko ang isang karatula, Mobile Clinic Project. Ang isang van ay nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang mga doktor ay nag-examine ng mga matatanda sa slum. Nagpapadala kami ng team bawat linggo, sabi ng doktor. Bumawas ang puwang sa pagitan ng lungsod at kanayunan. Nakatulala ako, nakaramdam ng init sa dibdib. Ang sikat ng araw ay tumagos sa salamin ng sasakyan. Nagre-reflect sa luntiang mga dahon sa tabi ng kalsada. Noong gabing iyon, bumalik ang bahagyang sakit, ngunit pinindot ko ang button, mabilis na dumating ang team, nagbigay ng gamot at aliw. Huminga po kayo ng malalim, sir. Alam ko na, ito ay hindi lang isang ospital, kundi isang sistema na nagmamalasakit sa bawat buhay. Paano ito nangyari? Matapos makita ang community clinic, nagsimula akong tanungin ang sarili ko, bakit ganoon kalawak ang sistema rito? Kinabukasan, dinala ako ni Dr. Manny sa isang university hospital sa Manila, isang matayog na gusali. Ngunit sa loob ay mainit dahil sa likas na liwanag na tumatagos sa malalaking bintana. Ang mahinang usapan ng mga medical students ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Ang amoy ng noodles mula sa cafeteria ay naglalatag, hinaluan ng amoy ng bagong libro mula sa library. Nagtitrain po kami ng libu-libong doktor bawat taon, paliwanag ng doktor habang naglalakad sa lecture room. Gumagamit kami ng virtual reality mannequin para sa surgery training nang hindi nanganganib ang buhay ng pasyente. Ang training room ay malawak. Ang mga students ay nakasuot ng VR goggles, nakatayo sa paligid ng virtual operating table.
Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw na tila may hawak na totoong scalpel. Tingnan po ninyo, turo ng professor sa screen. Nagsasanay sila sa real-life cases mula sa AI data, binabawasan ang error sa totoong trabaho. Lumaki ang mata ko. Isang babaeng student ang nagtanggal ng goggles, ngumiti sa akin. Nagsanay na po ako ng 100 heart surgery cases. Ngayon, napaka-confident ko. Sa Amerika, ang ganitong pagsasanay ay napakamahal. Kailangang umasa ang mga university sa donations. Dito, sinusuportahan ng buo ng gobyerno. Noong hapon, dinala nila ako sa isang malaking conference room. Sinalubong ako ng pinuno ng Gene Therapy Research Center. Nagde-develop kami ng gene therapy para ayusin ang sakit sa puso. Nagbukas siya ng slide na nagpakita ng DNA graph na umiikot. Gumagamit kami ng modified virus para magpadala ng good gene sa mga cell, binabawasan ang heart attack risk ng permanente. Magkano ang bayad? Tanong ko. 10,000 po bawat pagkursa. Ipinapadala rin po sa Amerika. Ngumiti siya. 10,000 po bawat pagkursa. Ipinapadala rin po sa Amerika. Ngumiti siya. 10,000? Ang kumpanya ko ay nasa trial stage pa lang, nagkakahalaga ng $1,000,000. Nagsimula akong makaramdam ng business opportunity, ngunit sa kaibuturan, humanga ako sa dedikasyon. Sa panahon ng pahinga, naglakad-lakad ako sa University Garden. Ang malaking nara tree ay nagkalat ang mga sanga. Ang ugat ay malalim na nakalabas sa lupa. Ang mga students ay nakaupo, nagbabasa sa ilalim ng lilim. Ang tunog ng mga dahon na humahaplit sa hangin ay mahina. Ang amoy ng bagong tabas na damo ay naglalatag. Isang binata ang bumati. "Taga saan po kayo, sir?" "Amerika," sagot ko. Tumango siya. "Gusto ko pong mag-aral doon, pero maganda rin dito. May full scholarship." Ngumiti ako. "Bakit hindi ka umalis?" "Kasi gusto kong bumalik para tulungan ang bansa ko, sir." Sagot niya ng seryoso. "Kulang po ang mga doktor dito sa kanayunan." Ang salitang iyon ay tumama sa puso ko. Nag-hire ako ng magagaling na doktor sa mataas na suweldo, ngunit hindi nila kailanman inisip ang komunidad. Noong gabing iyon, pabalik sa ospital, nakatanggap ako ng masamang balita mula sa Amerika. Tinanggal ako ng board bilang CEO dahil bumagsak ang stock. Sumalakay ang kalabang Chino sa market. Napaupo ako sa kama. Ang sakit ay sumalakay. Ang dibdib ko ay sumikip. Naghabol ako ng hininga. Pinindot ko ang emergency button. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. Manny sa unahan. Recurring heart attack. Gagamitin namin ang ECMO machine. Ang isang malaking makina ay dinala sa silid. Ang tunog ng pump ay regular. Ang mga tube ay konektado sa aking mga ugat. Ramdam ko ang pag-ikot ng dugo. Ang sakit ay nawala. "Ang ECMO po, sir," paliwanag ng doktor. "Nagpapump ng dugo bilang pansamantalang puso para magpahinga ang puso ninyo." Sa Amerika, ang makina na ito ay inuupahan ng 10,000 bawat araw. Dito, kasama sa bill. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Ang malabong ilaw. Ang team ay nagbabantay sa buong gabi. Ang nurse ay nagpapalit ng salin ng mahina. "Matulog po kayo, sir. Nandito lang po kami." Madaling araw, mabilis akong gumaling. Ngumiti ang doktor. "Lumakas na po ang puso ninyo, pero kailangan ninyong ayusin ang stress." Dinala niya ako sa isang meditation room. Ang silid ay tahimik. Ang sahig na kahoy ay makintab. Ang mga cushion ay nakahanay. Ang mahinang amoy ng incense ay naglalatag. Ang liwanag ng kandila ay malambot at maaliwalas. "Subukan po ninyong mag-meditate," sabi ng isang pari na nakaupo rin. Huminga po ng malalim, dahan-dahan. Obserbahan ang mga isip na dumarating at umaalis. Pumikit ako. Ang tunog ng aking paghinga ay malakas sa aking tainga. Ang isip tungkol sa kumpanya ay lumitaw, ngunit dahan-dahang nawala. Nakaramdam ako ng isang kalmadong kawalan. Lumipas ang 40 minuto. Nagbukas ako ng mata. Nakaramdam ako ng gaan. Nakatutulong ba talaga ito sa puso? Ngumiti ang pari. "Opo, binabawasan po ang stress hormone." Kinumpirma po ng research study. Naalala ko ang nara tree. Malalim ang ugat, matibay laban sa bagyo. Noong hapon, nag-video conference ako sa board sa Amerika. Nagulat sila nang makita akong mabilis na gumaling. "John, saang ospital ka? Bakit ang ganda ng hitsura mo?" Ngumiti ako. "St. Luke's, Pilipinas." Ang sistema rito ay advanced. Tumahimik sila. Nagkuwento ako tungkol sa AI system, ang doctor training, ang murang bayad, ngunit mataas na kalidad. "Dapat ba tayong mag-invest dito?" Tanong ng isa sa board.
Tumango ako. Opo. At hindi lang dahil sa pera, kundi para sa sangkatauhan. Noong gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Ang huni ng kuliglig ay umalingaw-ngaw. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala. Matapos ang pulong sa board, nagpasya akong pahabain ang recovery time ng 1 pang linggo. Ngumiti si Dr. Manny. Maganda po. Dadalhin po namin kayo para tingnan ang Integrated Public Health System. Noong umagang iyon, dinala ako ng ambulance ng ospital sa isang public hospital sa isang kalapit na probinsiya. Ang pangunahing kalsada ay malawak, ngunit habang papalapit sa kanayunan, ito ay naging makipot. Ang mabigat na traffic mula sa mga truck ng ani. Ang mga magsasaka ay naglalakad sa tabi ng kalsada, may dalang basket. Ang tunog ng tandang ay malakas mula sa malayo. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng sariwang damo ay pumasok sa sasakyan. Ang medium-sized public hospital ay luma, ngunit malinis. Sa loob ay abala sa mga lokal na pasyente. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid ng courtyard. Ang mga nurse ay nakasuot ng maliwanag na asul, nakangiti, bumati. Libre po ang paggamot dito para sa mahihirap, paliwanag ni Dr. Manny. Gumagamit lang ng ID card. Tiningnan ko ang mga pasyente na nakapila. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit nakangiti. Walang bayad talaga? Opo. Sinusuportahan po ng gobyerno ang gastos. May mga rotating doctor kami mula sa malalaking lungsod. Ang cardiology room ay may mga kagamitan na mukhang luma, ngunit gumagana ng maayos. Ang lokal na doktor ay nag-examine ng isang matandang pasyente ng detalyado. Lola, regular po ba kayong umiinom ng gamot? Ngumiti ang lola. Opo, doktor. Salamat po. Ang mga lumang makina na tulad nito, tumpak ba ang diagnosis? Tanong ko sa doktor. Ngumiti siya. Luma, pero maayos ang maintenance. At may AI po kami na tumutulong na suriin ang X-ray, ipinadala mula sa Central Hub. Kinuha niya ang tablet, ipinakita ang X-ray ng baga ng pasyente. Nakita ng AI ang isang abnormalidad. Kinumpirma ko at ipinadala para sa karagdagang paggamot sa malaking lungsod. Lumaki ang mata ko. Ang sistemang ito ay konektado ng ganoon. Sa Amerika, ang kanayunan ay kulang pa rin sa doktor. Noong hapon, dinala nila ako sa isang liblib na barangay. Ang sasakyan ay dumaan sa luntiang bukid. Ang mga tagak ay lumilipad. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa kanal ay his-his. Ang mobile medical team ay naghihintay. Ang mga tao ay nakapalibot. Ang mga doktor ay nagbigay ng libreng check-up, gamot at payo. Ang mga bata ay nakatanggap ng vaccine, nakangiti ng malawak. Bawat buwan po kami pumupunta rito, paliwanag ng nurse. Pinipigilan ang epidemic, binabawasan ang load ng malalaking ospital. Isang babae ang nagdala ng kanyang maliit na anak. Mataas po ang lagnat ng anak ko. Buti na lang po, dumating kayo. Mabilis na sinuri ng doktor. Trangkaso po, bigyan po ng fever reducer at magpahinga ng marami. Tumayo ako. Nakaramdam ng init. Nagpasalamat ang mga tao, ang kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat. Sa daan pabalik, tinanong ko si Dr. Manny, bakit ganoon kayo kadedikado? Dahil naniniwala po kami na ang kalusugan ay isang basic right, sir, hindi isang commodity, sagot niya. Sumumpa po ang mga doktor sa Pilipinas na tutulungan ang lahat, walang pinipili. Ang salitang iyon ay tumama sa puso ko. Tinanggihan ko ang murang health insurance dahil natatakot akong mabawasan ang profit. Noong gabing iyon, pabalik sa ospital, nakatanggap ako ng balita mula sa Amerika. Pumayag ang board na bumalik ako, ngunit kailangan kong magpakita ng bagong plan. Umupo ako, nag-isip sa ilalim ng Nara tree. Ang ugat ay malalim na nakalabas, nagkalat ang mga sanga, nagbibigay ng proteksyon, humaplit ang hangin, nagdudulot ang mga dahon. Noong gabing iyon, sumalakay muli ang stress, bumagsak muli ang stock ko, nag-anunsyo ang kalaban ng bagong, murang kagamitan. Nagpabalik-balik ako sa kama, naghabol ako ng hininga. Ang dibdib ko ay sumikip ng husto. Pinindot ko ang emergency button, ngunit sa pagkakataong ito, biglang tumigil ang puso ko. Ang monitor ay flatline. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. Manny sa unahan. Cardiac arrest, defibrillate. Ang malamig na electrode pad ay nakakabit sa dibdib ko. Ang kuryente ay tumama sa aking katawan. Kumirot ako, ngunit walang signal muli. Ang boses ng doktor ay malakas.
Ang team ay nag-CPR, nagpapalit-palit. Ang mga kamay ay tumulak ng malakas, ngunit tumpak sa aking dibdib. Ang tunog ng buto ay crack-crack. Ang nurse ay nag-inject ng gamot. Ang mga segundo ay lumipas na parang walang hanggan. Tumibok muli ang puso ko. Beep beep beep, regular. Bumuntong hininga ang team. Nakaligtas, sir. Ngumiti si Dr. Manny. Pawis ang mukha. Malaking blood clot. I-oopera namin agad. Dinala nila ako sa emergency operating room. Ang ilaw ay matalas. Ang amoy ng ozone ay naglalatag. Mabilis na nagtrabaho ang team. Ang catheter ay ipinasok sa ugat. Ang clot ay sinipsip. Tapos na, ang boses ng doktor ay may ginhawa. Normal na ang puso. Nagising ako sa ICU. Ramdam ko ang pagod ngunit buhay. Umupo si doktor. Manny sa tabi ko. Nalagpasan ninyo ang crisis dahil sa early warning system at sa team na handa sa lahat ng oras. Naluha ako. Salamat. Halos mamatay ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi po kami susuko, sir. Noong gabing iyon, nakatingin ako sa mga bituin sa labas ng bintana. Ang kamatayan ay naglinaw sa lahat. Ang pera, ang kasikatan, lahat ay walang halaga. Kinabukasan, tumawag ako ng emergency board meeting sa pamamagitan ng video conference. Mag-invest ako sa Pilipinas. Magtatayo ng pabrika para gumawa ng murang, ngunit mataas na kalidad na kagamitan kasama ang lugar na ito. Nagulat sila, ngunit pumayag nang makita ang data na ipinadala ko. Hinarap ko si Dr. Manny. Gusto kong mag-donate at makipagtulungan sa pagde-develop ng AI medical system. Ngumiti siya ng malawak. Maligayang pagdating po, sir. Makikita ninyo ang tunay na himala. Tumingin ako sa Nara tree sa labas ng bintana. Ang ugat ay malalim na nakalabas. Ang bawat kahinaan na itinuro ko ay natabunan ng dedikasyon at inobasyon. Nakaramdam ako ng labis na pasasalamat. Anong kabaliwan ang nangyayari rito? Matapos ang pangalawang pagkaligtas, nakahiga ako ng tahimik sa ICU. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumagos sa manipis, gininto ang kurtina, mainit na tumatakip sa aking pagod na katawan. Ang tunog ng pulse monitor ay beep 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 ng regular, tulad ng awit ng buhay na bumalik. Ang amoy ng essential oil mula sa diffuser ay naglalatag na nagpapadali sa paghinga. Pumasok si Dr. Manny, may hawak na tasa ng mainit na herbal water. Maganda na po ang paggaling ninyo, sir. Normal na po ang puso. Hinawakan ko ang kamay niya. Doktor, nakita ko ang liwanag nang huminto ang puso ko. Ang lahat ay kumirot, ngunit may boses na tumawag pabalik. Ngumiti siya ng mahinahon. Iyon po ang team namin, sir, at ang malakas na will ninyo. Umupo ako, sinusuportahan ang sarili, nakatingin sa labas ng bintana. Ang malaking Nara tree ay nagkalat ang mga sanga. Ang ugat ay malalim na nakalabas, kumakapit sa lupa. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon, nag-iwan ng mga kumikinang na batik sa damuhan. Ang mga kalapati ay lumilipad. Ang tunog ng mga pakpak na tumatama sa hangin ay mahina. Naiintindihan ko na, bulong ko. Ang medisina ay hindi lang makina o gamot, kundi isang pusong konektado, tumango ang doktor. Opo, dito, ginagamot po namin ang katawan at mind dahil ang tao po ay iisa. Noong hapon, dinala ako ng nurse sa isang pribadong silid. Ang silid ay maluwag, maliwanag, simple ang dekorasyon, ngunit mainit. Ang cream-colored wall. Ang larawan ng isang nakangiting Birheng Maria ay nakasabit sa tabi ng kama. Ang bintana ay nakabukas, tanaw ang luntiang hardin. Ang hangin ay humahaplit ng mahina, nagdadala ng amoy ng sampaguita. Kinuha ko ang telepono, tinawagan ang asawa at anak ko sa Amerika. Nagbago na ako, ibebenta ko ang bahagi ng stock ko, mag-invest dito at lilipat para tumira ng ilang sandali. Ang anak ko ay umiyak. Daddy, masaya ako. Dati, masyado kang abala sa trabaho, wala kang oras para sa amin. Naluha ako. Nagkamali ako sa lahat ng oras. Ang kalusugan at pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pera. Noong gabing iyon, naglakad ako sa hardin ng mag-isa. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa Nara tree, kumikinang na parang pilak. Ang mga dahon ay humahaplit. Umupo ako sa ilalim ng puno. Hinawakan ko ang malamig, basang ugat ng lupa. Bumulong ako sa puno. Sa Pilipinas, tinuruan mo akong ang kadakilaan ay hindi matatayog na gusali o pera, kundi ang malalim na pag-uugat na habag na kayang protektahan ang bawat buhay. Lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nahulog sa aking balikat, na parang yakap. Kinabukasan, nagmeeting ako sa team ng ospital at mga Filipino investor.
Ang conference room ay gawa sa makintab na Nara wood. Ang amoy ng kahoy ay naglalatag. Ang screen ay nagpakita ng business plan. Magtatatag ako ng isang foundation. Inanunsyo ko. Gagawa ng murang medikal na kagamitan, ipapadala sa mga umuunlad na bansa at magte-train ng mga doktor ng libre. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Dr. Manny. Bahagi na po kayo ng pamilya namin. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga mukha na puno ng pag-asa hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong mundo. Ang kalusugan ay dapat maabot ng lahat. Sa panahon ng pahinga, nakipag-usap ako sa ibang pasyente. Ngumiti ang matandang lalaki na kinausap ko noon. Nagbago po kayo, sir. Mula sa isang nagreklamo sa traffic, naging isang taong laging nakangiti. Tumawa ako. Opo, nakita ko na. Sa gitna ng kaguluhan, may pagmamahal na nakatago. Noong gabing iyon, sumulat ako ng sulat sa dating board ko. Nagre-resign ako para magsimula ng bago dito. Nakaramdam ako ng gaan. Tila ang ugat ng Nara Tree ay malalim na nakaugat sa puso ko. Ang huling gabi, bago ang pansamantalang pagbalik sa Amerika, nag-meditate ako sa Paris Room. Tinuruan niya ako. Ang bawat buhay ay konektado. Ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa sarili. Pumikit ako. Nakita ko ang larawan ng mga bata sa klinik, ang nakangiting ina, ang mga tao na nagpapasalamat. Ang lahat ay konektado, tulad ng mga ugat sa ilalim ng lupa. Ang tunay na kalusugan ay balanse. Nagnilay ako sa pagitan ng agham at habag, sa pagitan ng individual at komunidad. Ang liwanag ng kandila ay malambot at maaliwalas. Ang mahinang amoy ng incense ay naglalatag. Ngumiti ako sa sarili ko. Ito ang paggising. Hindi ako makapaniwala. Matapos ang gabi ng meditation, nagising ako na may kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumagos sa bintana. Ang ginintuang init ay tumatakip sa silid. Tumayo ako sa harap ng bintana, nakatingin sa malaking Nara Tree na nagkalat ang mga sanga, malalim ang ugat, kumakapit sa lupa. Ang mga maya ay lumilipad. Ang tunog ng mga pakpak na tumatama sa hangin ay mahina. Ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa hardin ay naglalatag. Kinuha ko ang notebook na ibinigay ng ospital. Sinulat ko ang plan para sa bagong buhay. Global Health Foundation itinatag sa habag at inobasyon. Pumasok si Dr. Manny, nakangiti ng malawak. Handa na po kayong lumipad, sir? Ang puso ninyo ay 100% na ang lakas. Niyakap ko siya. Doktor, babalik ako. Sa pagkakataong ito, hindi bilang pasyente, kundi bilang kasamahan. Tumango siya. Lagi po kayong welcome. Habang nag-empake, tiningnan ko ang mga souvenir. Ang elephant doll mula sa bata, ang sampagita lei mula sa NARS. Ang amoy ay nananatili pa rin sa aking ilong. Naglakad ako sa hardin sa huling pagkakataon. Umupo ako sa ilalim ng Nara Tree. Hinawakan ko ang malamig, basang ugat. Ikaw ang naging guro ko, bulong ko. Tinuruan mo akong ang kadakilaan ay hindi nagmumula sa matayog na tuktok, kundi sa malalim na pag-uugat. Humaplit ang hangin. Ang mga dahon ay nahulog na parang sumasagot. Noong hapon, dinala ako ng sasakyan sa NAIA. Ang kalsada ay mahaba ang pila, ngunit ngumiti ako. Hindi na ako nagreklamo. Tumabi ang mga tao para sa ambulance ng ospital, nagpapasalamat. Pagdating sa paliparan, sinalubong ako ng parehong kawani. Masaya kaming ihatid kayo, sir. Ayos na po ba kayo? Niyakap ko siya. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko, mula pa noong unang araw. Ngumiti siya. Tungkulin po namin. Pero marami po kayong ipinagbago. Habang naghihintay na sumakay, umupo ako sa isang coffee shop, pinapanood ang mga tao na abala. Ang mga dayuhan ay nakangiti, ang mga bata ay naglalaro, ang mga kawani ay tumutulong ng magalang. Kinuha ko ang telepono, tinawagan ang anak ko. Ibenta ko ang malaking bahay sa New York. Bibili ako ng maliit na bahay dito at magtatayo ng training center. Umiyak siya sa tuwa. Dad, sasama ako. Gusto kong matuto mula dito. Naluha ako. Mabuti anak. Magsisimula tayo ng magkasama. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Ang Maynila ay lumiit tulad ng mga bituin. Ang Nara Tree sa ospital ay naging isang maliit na tuldok, ngunit sa puso ko, ito ay malaki. Pumikit ako. Naalala ko ang universal truth na natagpuan ko. Ang kadakilaan ng tao ay hindi ang pag-aari, kundi ang koneksyon. Ang ugat na malalim na nakaugat ay kayang protektahan at alagaan ang bawat buhay. Walang pinipili. Ito ay hindi lang para sa Pilipinas, kundi isang aral para sa mundo.
Lumapag ang eroplano sa New York. Ang niebe ay bumabagsak, malamig, ngunit ang puso ko ay mainit. Ibinenta ko ang malaking bahagi ng stock ko, nag-donate sa foundation, at lumipad pabalik sa Pilipinas agad. Sa pagkakataong ito, may dala akong isang bag lang at isang bukas na puso. Paano ito naging permanente? Bumili ako ng isang maliit na bahay malapit sa St. Luke's. Isang 2 palapag na bahay na kahoy, napapalibutan ng luntiang hardin. Ang maliit na Nara tree na ako mismo ang nagtanim ay nagkalat ang mga sanga. Ang ugat ay nagsimulang lumabas ng malalim. Bawat umaga, dinidiligan ko ang puno. Ang tunog ng tubig na tumatama sa dahon ay drip-drip. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa at sampagita sa aking ilong. Sumunod ang anak ko. Nag-apply siya para mag-aral ng medisina sa kalapit na university. Daddy, gusto kong maging doktor na tulad dito. Tumutulong talaga sa mga tao. Ngumiti ako. Mabuti anak, itatayo natin ang foundation ng magkasama. Noong unang araw na nagbukas ang Global Health Foundation, ang conference room ay gawa sa makintab na Nara wood. Ang amoy ng kahoy ay naglalatag. Ang mga Filipino doctors at foreign investors ay nakapalibot. Ang screen ay nagpakita ng plan para gumawa ng murang stent at libreng AI para sa mahihirap na bansa. Magsisimula tayo sa Africa at South Asia, inanunsyo ko. Magpapadala ng 1 milyong kagamitan sa unang taon at magte-train ng 10,000 doktor. Pumalakpak ang lahat. Tumayo si Dr. Manny. Hindi lang kayo isang negosyante, sir, kundi bahagi na ng pamilya namin. Naluha ako. Akala ko, ang tagumpay ay pera, pero tinuruan ako rito na ito ay pagbibigay. Noong hapon, binuksan namin ang pabrika para gumawa ng medikal na kagamitan malapit sa Maynila. Ang gusali ay moderno, ngunit simple. Ang mga Filipino workers ay nakangiti, nagsasanay gamit ang AI. Gumagawa ng 1,000 stent bawat araw. Murang presyo, ngunit mataas ang kalidad. Paliwanag ng foreman. Ipinadala sa Kenya sa susunod na buwan. Naglakad ako sa production line. Ang tunog ng makina ay buzz-buzz. Ang mga kamay ng worker ay bihasa. Ang amoy ng metal na hinaluan ng bagong plastic ay naglalatag. Noong gabing iyon, dinala ko ang anak ko sa community clinic na binisita ko noon. Tumulong siya na suriin ang mga bata. Sila ay nakangiti ng malawak. Daddy, naiintindihan ko na kung bakit ka nagbago. Isang maliit na batang babae ang tumakbo papalapit sa akin. Lolo doktor, magaling na ako. Niyakap ko siya. Masaya ako, anak. Noong gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng Nara tree sa aking bahay. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Ang hangin ay humahaplit ng mahina, nagdadala ng huni ng kuliglig. Sumulat ako ng sulat sa mga kaibigan kong negosyante sa Amerika. Pumunta kayo rito. Hindi ito himala, kundi isang sistema na itinatag sa habag at karunungan. Kaya nating gawin ito lahat kung bubuksan lang natin ang ating puso. Maraming kaibigan ang sumunod, bumisita sa pabrika, nag-invest pa. Lumaki ang foundation, nagpadala ng mga medical team para tumulong sa mga kalapit na bansa. Lumipas ang 1 taon. Tumayo ako sa entablado sa isang international conference sa Manila, ang malaking hall. Maraming kulay ang mga bandila, ngunit walang Pilipino bandila ang kitang-kita. Ngumiti ako sa isip ko. Ang kalusugan ay hindi isang commodity, kundi isang right, sabi ko. Tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na inobasyon ay nagmumula sa konektadong puso, hindi sa profit. Ang palakpak ay malakas. Umupo si Doktor Manny sa harap na hilera, nakangiti ng may pagmamalaki. Sa likod ng entablado, tumakbo ang anak ko papalapit sa akin. Daddy, graduate na ako bilang doktor. Magtatrabaho ako sa kanayunan. Niyakap ko siya. Ipinagmamalaki kita, anak. Tiningnan ko ang Nara tree sa labas ng bintana. Ang ugat ay mas malalim na nakalabas. Nagkalat ang mga sanga, pinoprotektahan ang buhay. Nagbago ako ng permanente. Mula sa isang mayabang na tao na nagdududa sa Pilipinas, naging isang mapagpakumbabang tao na nakakita sa halaga ng habag at karunungan. Ito ang tunay na himala, hindi makina, kundi ang konektadong puso ng tao. Ngumiti ako. Salamat Pilipinas. Anong kabaliwan ang nangyayari rito? Pero ngayon, alam ko na ito ay totoo.